Magandang araw po muli mga master, mga boss, mga sir. Balik ulit tayo dito sa ating tutorial. So, nung una, pinakita ko sa inyo yung dalawang klase ng 30 horsepower na compressor. Sa ngayon, i-explain ko po sa inyo ano ba yung cycle ng aming makina. So, para maintindihan nyo ng mas maigi. So, mag-start tayo ng basic cycle. Ano ba yung basic cycle ng ating refrigeration dito? So, mag-start tayo dun sa ito yung ating control panel, which is ito yung ating pinaka-brain ng ating system. Control, then punta tayo dito sa ating compressor. So, dito sa ating compressor, mayroon tayong dalawang sides na tinatawag. Ito yung low sides at saka yung high side na part. Ito yung ating discharge, yung tinatawag na discharge. Yung ating discharge line nakakunik yan dun sa ating oil separator. So dun sa oil separator, doon po inihiwalay yung sumasamang langis na nanggagaling dito sa ating compressor, kasi ang function ng ating compressor is mag-compress. So kino-compress niya ng ating refrigerant, yung from low pressure B4 to high pressure B4 or gas. So tatakbo siya doon sa ating oil separator. Yan sa sa taas, tatakbo siya dito sa ating condenser, sa ating condensing unit. So yan, condenser natin yan. Yung condensing unit natin ay composed ng coil. Then yung fan motor nandun sa ibabaw, yung fan motor niya, meron siyang fan motor doon. So may fan motor sa ibabaw. Then ang condenser natin ay kinocondense niya yung high pressure gas. So ang high pressure gas, pag na-compress ay pag na-condense, babagsak na doon sa ating liquid reservoir, which is ito yung nandito sa may likod na medyo yan, galing doon sa ating return sa discharge line, din return papunta dito sa may ating liquid reservoir. Yun yung ating liquid reservoir naman, saan naman yung mag-i-inject papunta dito sa ating filter dryer, then papunta doon sa ating heat exchanger, then diretso na doon sa ating expansion valve. Although hindi kami gumagamit ng expansion valve doon sa evaporator, gumagamit kami ng pressure transmitter valve. So yun po yung ginagamit namin, hindi na kami gumagamit ng TXV na tinatawag or thermostatic expansion valve, kundi gumagamit kami ng pressure transfer valve. So pagdating sa evaporator natin, ang composition ng mga evaporator natin is yung evaporator coil, din yung ating fan motor din. So fan motor, paglabas dun sa ating evaporator is dito na siya lalabas dun sa ating tinatawag na accumulator. Ito yung accumulator. Ito yung suction line, yun, nagigelo na yun, papunta dito sa ating accumulator, then dito sa ating suction filter, then diretso na dito sa ating compressor ulit. So babalik ulit siya dito sa ating compressor. So yun. So pagbalik dito sa ating compressor, dapat ang babalik dito ay low pressure gas. So hindi siya dapat liquid. So low pressure gas dapat ang babalik dito. Kasi pag sinaksya ng compressor natin, dapat yung low pressure gas, pag kinompress yung ating compressor, pag nagkaroon ng compression na tinatawag, yung low pressure gas, pag kinompress yan, magiging high pressure gas.
na siya dapat. So hindi siya dapat liquid. Kasi pag liquid po yung pinasok natin sa compressor, masisira po itong ating compressor. So yun po. So yun, madali lang naman yung ating cycle nito. So para lang akong papakita dito na ginawa kong guhit regarding dito sa ating basic cycle ng ating refrigeration. So sana yung iba maintindihan nila para mas maunawaan. Yan. So hindi ko lang alam kung maintindihan nyo ang ating ginawang drawing. So simple lang to, pero sana makatulong sa iba na maunawaan kung ano ba yung process, ano ba yung cycle ng refrigeration. So maski anong refrigeration siguro, basta alam natin yung pinaka basic cycle, so hindi siguro tayo maliligaw. So importante yun na alam natin yung basic, kasi kung hindi natin alam yung basic, maliligaw po tayo. So mag-start tayo sa basic. May mga madadagdag man dyan na mga parts, pero pagsisimula pa rin yan sa basic cycle nya, so hindi tayo maliligaw. Then itong aming makina pala ay ang refrigerant ito ay 404. So ang nakakarga dito ay 404A na refrigerant, pero pwede rin itong kargahan ng 507. So siguro pwede nyo subukan. Ito kami dito, nagsubok na kaming magpalit ng refrigerant from 404 to 507. So ipapakita ko lang sa inyo ano ba talaga yung specific na refrigerant na ginagamit dito. So ito yun. So makikita nyo dito. So design talaga siya 404. Ayan, 404 yung nakadesign sa kanya. Pero yung nung nagpalit kami, nagkarga na kami ng ito po. Ito yung pinalit naming refrigerant, which is 507. So hindi rin namin na-advise sa inyo na magpalit, pero pwede rin nyo i-try. So wala namang mawawala. So sa amin wala namang bad effect doon sa aming system, kundi mas mabilis siyang lumamig yung aming area. Nung nagbalik kami ng refrigerant from 404 to 507. At the same time, gusto ko rin lang i-address sa gustong mag-install ng mga chiller, mga cold storage, mga plus. At the same time, yung mga magpapa-install din, reconsider nyo po yung capacity ng makina na kakabit nyo. At the same time, yung volume ng area. So malaking factor po yung volume ng area. So dapat angkop yung capacity ng makina versus do sa volume ng area versus do sa heat load na tinatawag. Gaano ba kainit yung pinapasok na product sa loob ng kwarto? Gaano kainit? Gaano kadalas binubuksan yung pinto? So yun yung mga factor na dapat kino-consider. So hindi lang tayo nagkakabit ng makina dahil gusto lang natin makapag-install o makabenta. So dapat kino-consider din natin kung gaano tatagal yung ating makina at yung satisfaction ng client. So yun po. So sana po meron kayong natutunan kahit konti. So next time marami pa po kaming i-ano sa inyo. So palalim pa rin ang palalim yung ating topic. So we go deeper sa mga refrigeration na hindi nyo pa na-encounter. Maybe someday pag kami ng mga ammonia naman ng mga refrigeration. So sa ngayon more on free on muna tayo, refrigerant. So from 404 to 507, mas madalas yan po yung aming pero meron din kami mga refrigerant ammonia system. So mga susunod siguro na mga araw i-ano namin din sa inyo, ipapakita din sa inyo. So
recap lang ito sa aking explain kanina. So dito po yung ating control, ito yung pinaka-brain ng ating refrigeration. At the same time, ito ang compressor, yung pinaka-heart ng ating refrigeration system. Ito nagsisimula yung compression na tinatawag. So pag may compression, siyempre may discharge. Yung kanyang kinompress na low pressure gas, ito turn niya into high pressure gas, which is yung pupunta doon sa kanyang oil separator. Then yung langis naman na siniparit niya doon, dito naman po yan babalik uli. Ito yung linya na yan, papasok ulit doon sa compressor. Then yung kanyang discharge, yun yung tatakbo dito sa ating condenser, which is magkakaroon dyan ng condensation na tinatawag. So pag na-condense yung high pressure gas, magiging high pressure liquid. Yan. So magiging high pressure liquid yan. Yung gas mo, yung high pressure gas mo, pag na-condense, so magiging high pressure gas siya. So yun yung bababa nga dito sa ating liquid reservoir na tinatawag. Yung liquid reservoir naman natin, yun naman yung mag-inject papunta doon sa evaporator natin. So yan. Yun yung mga cycle natin. So doon sa pinakita kong drawing, so sana po aralin nyo po maski pa paano makakatulong din siguro to sa inyo. Hindi ko man masabi, so siguro maintindihan nyo itong aking ginawang diagram. Baka sakali may encourage na pag-aralan, so at least makatulong din ako sa inyo. So yun, dito sa drawing natin ito, ipapakita ko po sa inyo para mas maintindihan. Ito po yung ating compressor, ito po yung ating oil separator, ito po yung ating condenser, ito yung ating reservoir, ito ating solenoid valve sa liquid line. Ito rin ating PXB. So dito gumagamit pa ito ng thermostatic expansion valve. So hindi na kami gumagamit dito. Gumagamit kami ng pressure transfer valve. So iba na yung ginagamit namin. Yung evaporator, pag na-evaporate dito, yung low pressure liquid magiging low pressure gas. So babalik ulit dito sa ating suction filter, balik doon sa accumulator, din balik ulit sa compressor. Yun. So ito ang accumulator. Pag na-accumulate na yung low pressure gas, babalik siya doon sa ating compressor. Then panigabagong compression na naman ulit. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muli. So next time po gawa pa ulit tayo ng mas marami pang video para mas makakatulong din sa iba. So yung mga troubleshooting, yung mga troubleshoot namin, so pwede rin namin na i-highlight sa inyo para at least magkaroon din kayo ng idea paano namin ginagawa, paano kami magpapaklas ng compressor if ever na kailangan bakasin for emergency, o kung hindi naman, mas madalas yung iba, pag malala na yung problema ng compressor, pinaka worst scenario is palit compressor kung hindi na kayang i-overhaul. So yun po, maraming salamat po muli.